Sino po ba ang nagpauso ng salitang walang religion ang makapagliligtas? Si Jesus lang ang makapagliligtas. Bakit niyo po hinihiwalay ang religion kang Jesus Christ? Hindi ba po malaki ang papel ng religion kung bakit natin nakilala ang ating Panginoon? Hindi ito nauso lang, hindi ito gawa-gawa lang. Sa John chapter 14 verse 6 ang sabi, "Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ka-good news, mismong si Jesus Christ ang nagsabi nito. Exclusive ang claim niya. Hindi ito isa sa maraming options. Hindi niya sinabing relihiyon ang daan. Sinabi niya, ako ang daan. Kaya hindi namin hinihiwalay si Jesus. Hinihiwalay namin ang kaligtasan sa relihiyon. Para nyo na rin sinasabi na ang kanin o rice ang nakapagbubusog sa atin, hindi ang mga magsasaka. Pero mapupunta ba ang kanin sa hapag natin kung hindi dahil sa mga magsasaka? Ganoon din po sa religion. Makikilala ba natin ang ating tagapagligtas na si Jesus kung hindi dahil sa religion? Magandang illustration, pero kulang. Oo, ginagamit ng Diyos ang church, ang tao, ang preacher bilang instrumento. Pero tandaan, instrumento lang sila, hindi sila ang tagapagligtas. Ang magsasaka mahalaga, pero hindi siya ang pagkain. Kung walang pagkain, mamamatay ka, kahit gaano kagaling ang magsasaka. Sa Ephesians chapter 2, verses 8 hanggang 9 ang sabi, "Sa biyaya kayo'y naligtas, hindi dahil sa gawa." Ka-good news, hindi system ang nagliligtas, si Kristo. Di ba po, dahil sa church, dahil sa grupong ito, nakilala ng buong mundo ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang religion po ay hindi kalaban ni Jesus. Ito po ay daan, instrumento, tulay para makilala natin siya ng lubos at para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Kung naiintindihan po natin ang Biblia, hindi po sinabi ni Jesus na bahala na kayo kung paano nyo ako makikilala. Tama, ginamit ng Diyos ang church sa history. Pero wag natin pagpalitin ang role. Ang church ay tagapagdala ng mensahe, pero ang mensahe ang nagliligtas. Sa Romans chapter 10 verse 17 ang sabi, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ka-good news, hindi institusyon ang nagbibigay ng kaligtasan, kundi ang mensaheng tungkol kay Kristo. Bagkus, nagtatag siya ng church para magturo at gumabay sa atin na mababasa natin sa Matthew chapter 16 verse 18. May itinatag po na church si Jesus, hindi lang basta personal na paniniwala. At nagtalaga siya ng mga tagapagturo at leader sa loob ng church. Hebrews chapter 13 verse 17, 1 Peter chapter 5 verse 5. Ibig sabihin may leader na itinalaga si Jesus sa church. Kaya structured po ang church na itinatag niya. Hindi po invisible at tinuruan po tayo na magpakumbaba at magpasakop sa mga itinalaga ng Diyos para gabayan tayo sa ating pananampalataya. Tama, may church, tama, may leaders. Pero kinakailangan natin linawin ito. Ang authority ng church ay nasa ilalim ng salita ng Diyos. Sa Gawa chapter 17 verse 11 ang sabi, sinaliksik nila ang kasulatan kung totoo ang mga sinasabi. Ibig sabihin kahit may leader, chine-check pa rin dapat sa scripture. Hindi blind submission. Salita ng Diyos pa rin ang final authority. Kung sasabihin ninyong wala kayong religion, ibig sabihin wala pala kayong gabay. Kung baga, desisyon nyo lang na gumawa ng sariling grupo at hindi na kayo nagpasakop sa church na itinatag ni Jesus. Hindi ito totoo. Ang tunay na gabay ng pananampalataya, according to John chapter 16 verse 13 ang sabi, ang spirito ng katotohanan ang gagabay sa inyo. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17, sapat ang kasulatan. Ibig sabihin, hindi label ang nagbibigay ng guidance, kundi ang salita ng Diyos at Espiritu ng Diyos. So mga ka-good news, maging malinaw tayo. Oo, mahalaga ang church. Oo, mahalaga ang leaders. Oo, ginagamit sila ng Diyos. Pero wag natin pagpalitin ang instrumento at tagapagligtas. Ang religion hindi ang nagliligtas. Si Kristo ang nagliligtas. Ang relihiyon, pwedeng magdala sa iyo sa simbahan, pero si Kristo lang ang magdadala sa iyo sa langit. At ang tunay na church, itinuturo ka papunta kay Kristo. Kaya huwag kang umasa sa system. Kay Kristo ka dapat sumampalataya. What are your thoughts? I-type mo sa comment section.